Mga kapatid, ilang buwan pa lang to? 4 months. Grabe, 4 months, oh. 555 din yung brand nito. Parang hindi 555 to. Parang Toyota po yan. Original Toyota to. Sa akin binilhan, pero hindi sa Toyota po. Oo, pero talagang Toyota din yung brand. May-ari, oh. Fortuner po ito, 2019. 4 months. Pero pangalawang palit mo na to, sir. So ngayon ka nga lang magpa-555. Mukhang okay pa yung 555 dito. Kasi talagang trusted yun. Ito, Toyota. Pero hindi mo sa Toyota binili. Hindi. Ayun, hindi naman doon pala sa Toyota binili. Baka nasingitan, ano? Kasi Lalagyan ni Toyota eh. ang lalagyan Toyota. Oo. Meron naman ding meron naman din talagang parts na nakalagay sa Toyota na box pero fake talaga. So dito baka na-peki ka dito. Kasi siyempre kung yung original mas matibay yun, yun sira kagad oh. Ngayon nagpalit si Sir ayon. Kulay itim. Makikita mo talaga yung 555 yun. Oh. Ayan. Okay. Pero ang point doon, yung original nito, sir, ilang buwan mo ginamit? Taon po. Taon din. 2 years. 2 years. 2 years lang ba tinatagal original? Sira ka agad. Okay. Dahil nandito na si sir, ipinadami niya na yung kanyang transmission fluid, WS. Mga kapatid, ito po, tingnan nyo. 2018 na Fortuner, 2020? 2019, sorry. 2019, baka sabihin nila, kasi black yung container natin, yung palanggana natin. Gamitin ko na to. Ito, total, na to eh. Tingnan natin kung gaano kaitim. Ayan po, oh. Oh. Yan. So, hindi ko sinasabing ito hindi na magandang fluid. Kaya lang, ang WS, hindi po ganyan ang kulay eh. Hindi ganyan ang kulay ng WS. Tapos, ang nakuha natin dito mga dumi na nakadikit sa magnet. Ayan oh. Aha. So, ito hindi na to healthy sa transmission. Kasi ang fluid kailangan malinis. Pagka ganito na, ayan, may nangingintab-ngintab na, may mga konting, ayan, magaspang, oh, may mga konting metal shavings na yan, iipit siya doon sa mga lining. Oo. Meron nga nag-comment doon sa vlog ko eh. Totoo naman daw na kapag dyan sa automatic transmission, talagang umiikot naman yung mga lining. At ganyan, parang ganyan. Oo. Ngayon, kung mayroong mga metal shavings na ganyan, siyempre, magagasgas siya dun sa lining. Di ba? Kaya pag nagpapamasahe ka ba minsan? Pag magaspang yung kamay ng masahista, di ba? Parang nagagano ka, di ba? O ganun din yun. Parang magaspang. Okay, tama lang yung decision mo, sir. Na idamay na to. Ang dami na kasi, oh. Oh. Ito po yung magnet, eh. Oh, ang dami na nating nakukuha na dumi. Kung pababayaan mo yan, yan yung maggagasgasan doon sa iyong mga lining. Ngayon, ang mapapalitan ko lang dito, sir, ay 4 liters for something. Kasi ilan yung nakuha? 3.5 lang. So, yung laman nito, 3.5 lang. Ang mapapalitan natin dito, siguro mga 4 liters. Kasi pag puno na to, nakikita nyo to, ito yung sukatan yan eh. Pag ibinalik na to doon sa transmission, papaanda rin yung unit, naka-park lang siya, bubuksan ngayon dito para malaman natin kung sakto na yung fluid natin. So pag walang tumulo, kulang pa yun. Kailangan may tumulong konti, pagka patak-patak na lang, sasara na. So yun yung sukatan mo ng fluid. Kaya nga po, ayan, may yan dyan. Ayan, kailangan mamamantay doon yung fluid yan. So pag walang tumulo, kulang yun, magdadagdag pa tayo. Papatuloyin mo ng konti yun eh. Pag malakas yung tulo, sobra naman yun. Okay lang yun. Kasi overflow po yan eh, overflow yan. Okay, mamamantay siya doon. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon, meron tayo ditong Toyota Innova. Sir, pwede ko po malaman kung anong year model po nung Toyota Innova? Ang year model niya 2016. Manual po, automatic. Automatic transmission, diesel po at 8 years na po siya simula nung nabili namin po. Ngayon po sir, ba't po nyo naisipan na magpa-drain and refill po ng ATF? Ano po nangyari?
Wala naman po nangyari. Talagang ano lang, regular ano lang. Regular use din po. Ayun po. Nung dinrain na natin yung ATF ni sir, ito yung itsura ng ATF niya. Mga kapatid, ang ATF po dapat pula. Pero regular use din daw ni sir, ayan ang kulay niya. Maitim na, nagpuputik. Dapat ang ATF po pula eh. O ngayon, i-drain and refill natin at papalitan natin ng Toyota ATF WS. Ngayon, dito naman sa kabila, meron tayong Toyota Fortuner 2019 model. Ganon din ang issue. Umitim agad ng ATF. 2019 model po ah. Ito po ang kanyang ATF. Lapit mo. Ayan, napakadumi. Itim na, dapat sunog na. 2019 model lang po yan, no? Pero ito ay araw-araw din ginagamit ni Sir Aris. Tagasan po kayo, sir? Taysan, Batangas. Taga Taysan, Batangas pa. Ayun, no, napakaitim na ATF niyo. Dapat ang ATF pula eh. Pero yung kanya parang naging engine oil na eh. So ito rin, de-drain and refill din natin, tapos papalitan na natin ang panibagong ATF. Sa tingin ko naman oh. Kasi syempre ito, pagka iyan pinandar mo yung engine, ihigupin niya nung pump. So isi-circulate niyan ganon. Kaya hindi naman totally yung nilagay mong 4 liters nandito eh. Kaya yung overflow nun, yun yung saktong sinusukat na mismo ng system. Yung tamang fluid na kapag ka umaandar, may mag-overflow dito, yun na yung sakto. Ngayon, magpapatulo na. Magsusukat na ng langis. Kapag walang tumulo, kulang pa. Pag may tumulo na, tama na yung sukat. Kulang pa, magdadagdag pa. Patay muna. So ito yung fluid na nakuha. Ang baho. Ang baho talaga. 2019 na Fortuner, ang tinakbo, 98. O, paisandaan na rin naman eh. So tayo, ninenervous tayo rito. Ilan na yung Fortuner na ginawa natin na ganito. Pero yun, 2017 yun. Yung doon sa isang doktor na naging customer natin. Yun yung nagpalit ng brand new na automatic transmission. So sabi ko kay sir, hanggat nandyan, wala pang fluid, mananalangin siya. Kasi iyon, walang problema yon. Dinala sa yan, basta dinala doon, hindi na nakalabas ng maayos. Doon na rin nagstay siya ng 6 na buwan. Hanggang sa tinaw na po dito sa atin at nagpalit na tayo ng bagong transmission. Kasi yung unang ipinalit na surplus, wala rin, sablay din. Kaya sabi nung may-ari, doktor, palitan ko na lang ng buo. Alam mo kung magkano? 250,000 pesos. Kaya-kaya ni Doc yun. So dito, hinintay pa namin yung filter na binili. Nandito na rin naman yata yung WS o kinulang yata tayo. O parating na rin yung WS. Ito kasi naka-set up na eh. So isang duda ko kung bakit madali rin itong masira. Nasaan ba yung isa na yon? Baka mali yung setup eh. Ayun. Kaya pag nakakabit na yung gulong nito, titignan natin baka sobrang taas nung nilagay na na shock absorber. Sa tingin ko, kaya persadong-persado to. Ayan, no? Titingnan natin kung may mali doon. Pag sobra kasing nakaganyan talaga yung yung rack end na to, dahil sobrang haba nung madali talaga masisira. Sige. Ilaw mo, di makita. Medyo humina na, yun na. Oh, yan na. Okay. Sige. Likit ka ngayon lang, huwag mo masyadong lapihin, ha? Hindi na ba, nanalangin ka? Kasi, Hindi nakakawin ng Batangas. first time to na napalitan ng fluid, no? Pero hindi tayo nag-dialysis. Ito, sir, medyo kung umitim pa ng konti yan, ulitin mo lang to. Yung ganyan.
Oh, na another siguro after mga ilang thousand kilometers, drain mo ulit para lang luminaw. Kasi 98,000 ba? 98,000, medyo matagal din yun. Parang na-consume mo rin yung 60,000 miles eh. Ang alam ko, yung 60,000 miles. Nung 50,000 ako nagpalit na. Nagpalit ka na ng 50,000 kilometers. 50,000 kilometers nagpalit. Tapos ngayon 40,000 kilometers. So, isipin mo, 40,000 lang yun ha? Ay, agad din. 40,000 lang yun. Ako. O may mga naka-Fortuner dyan. Hindi ko naman sinasabing hindi na maganda yung fluid. Kaya lang siyempre, iba, compress yung fluid mo. Diba? Pwede siguro every 20,000, no? Ha? Ikaw, ano sa'yo? Ha? 20 o 10,000? Pwede na siguro, pero. Mura lang naman yung fluid eh. Para ka lang nagpa-soft drinks. Sige sir, ingat ka. Batangas pa, sa Batangas. Taisan. Saan bang Taisan? Bungas lang ba yan? Lubo. Yun, dulo na ako. Lubo. Ay, dulo na pala yun. Wala ba, hindi ba sa Santo Tomas kay Kuya Menard, kasama ng NGC? Malayo pa ako. Malayo. Malayo pa yung Santo Tomas. Oo, meron tayong kaibigan dyan. May shop din dyan na MGC, Menard Kasabal. Ayan, Santo Tomas, Batangas. O sir, mag-ingat ka ha. At salamat sa pagdalo mo dito sa amin. Kailangan lagyan ng sticker yan, kadikit ni Master Garage. Hi, Master Garage. Bibigyan kita ng sticker sa'yo. Okay, thank you. Rendo, liga, sama mo nga ako dito. Nakita lang natin tong engine bay nitong Nissan Frontier. Medyo madilim na eh. Walang makina. 4x4 po ito, kaya medyo napakahirap trabahuhin. Ngayon yung makina nito, pinadala ko na po ito dyan sa ating engine rebuilder sa machine shop kay Transman. Kaso, sa tagal na nandun, dahil sa dami ng trabaho, late na nasabi sa akin na, sir, hindi na pala pwede yung block nito. Naku po, nagmamadali na yung may-ari, nakakahiya naman. So yun, dahil sa hindi kaagad nasabi agad, nako, nagalit yung may-ari. Sa sobrang galit niya, bumili na lang ng makina. Ayun, sa pagbili niya ng makina, sisiguraduhin ko, sabi ko, sir, sisiguraduhin ko mawawala yung galit mo kasi ididirekta na kita kay Sir Ariel Sonorio. Pumunta ka doon sa Blooming Treat, nakausap ko na siya at nakahanda na doon yung 3 makina na pagpipilian mo, paanda rin po nila yun. Kaso, hindi naman binidyo ni Sir Ariel Sonorio, pero nandito na yung makina, ipapakita ko po sa inyo. Tara, puntahan po natin. Ay, may-ari. Ito na yung makina, QD32 ng Nissan Frontier. So, ito yung pinakasariwa na nabili ni Sir diyan sa Blooming Treat. Ngayon, ito ang problema kapag magpapalit ka ng mga surplus na makina. Ito naman po ay Japan surplus. Talagang inalis pa yung transmission nito. Manual kasi yung transmission. At ang papeles nito, syempre, manggagaling doon sa mismong importer. Ngayon, may nakita akong mga leak dito. Tulad dito, may leak yan. Ayan. Tapos dito, may leak din. Tapos may leak din dito ng oil. Oil po pinag-usapan natin, may leak ng oil dyan. Ito kasi kaya medyo basa naman yan kasi nilagyan niya ng diesel kanina, pinaandar yan. Ngayon, ang maganda lang dito sa mga tropa natin na nagtitinda ng makina dyan sa Blooming Treat, kila Ariel Sonorio nga po, Sir Ariel, sabi ko, itinawag ko kagad, Sir, pakikialaman ko to. Kasi sa ibang mga tindahan ng mga makina, hindi mo pwedeng galawin. As is yan. Kung may problema, babalik mo. Pupunta ka doon. Paano kung nasa probinsya ka? So sabi ko dito, papalitan ko na to ng crankshaft oil seal. Kakalasin ko talaga yan. At ito, papalitan ko na rin to ng head cover gasket. At ito, ayusin ko yung leak nito. Yan, hanggang dito. Tapos i-change oil natin. So yan yung mga usapan na kapag bibili po kayo ng makina, dapat maayos ang inyong usapan. Kasi ang hirap kapag ito, naisampa mo na doon sa sasakyan. Tapos ito, may leak talaga yan. Pinakailaman mo. Tapos nagkaroon ng problema, di ko pa masisisi, saka baka hindi sila pumayag na iyan ay palitan nila. Dapat meron talagang mabuting usapan. Kaya nga minsan doon na pinapalitan sa Blooming Treat. Kaya lang, magtatagal po kayo. Kaya doon, meron din naman mga options na gano'n. Napalitan mo doon, kakalasin nila yan, maraming tindahan ng pyesa doon, papalitan nila ng crankshaft oil seal. Pero bihira po yung ganong mga tindahan. So ngayon, ito po yung makina. Kompleto to. Sa rento, ikutan mo. May compressor siya, may alternator. Ang maganda dito, yung lumang makina po, nung Frontier na yun, hindi naman turbo. So ito po ay naka-turbo. Marami lang kaming i-relocate pagdating dito. Kasi baligtad po talaga dito sa air cleaner. Marami nga ayusin. Pero alam nyo naman, si Autorance, sanay po dyan.
So ito, may turbo na. Sabi ng may-ari, lalagyan din daw niya ng intercooler. Naku, dumami trabaho namin. Anyway, kayang-kaya naman po natin yan. So ito, lilinisin muna, i-engine wash muna natin to bago ko isampa doon sa frontier mismo, doon sa pickup. At kapag ka po naisampa na yan, siyempre, lahat ng mga dapat palitan dito, papalitan. Iano na muna namin to, pagagandahin, i-dress up muna namin tong makina. Dapit hapon na po dito, kasabay ng makina na yan na pinakita ko po sa inyo, yung mga order ko rin. Diyan kay Sir Ariel. So, meron na namang double wishbone dito. Ayan. Meron na naman akong itataas na crosswind. Ang kagandahan lang po kasi dito, yan, pansinin nyo, isang buong suspension yan, sinasampa ko na lang dyan yung chassis, yung mismong sasakyan. Kaya yan, hindi po bumabagsak sa LTO doon sa kanilang vehicle inspection dahil talaga namang ikinabitan mo lang yan ng isang buong suspension na maayos. At ito po ay nilagyan na natin ng rack and pinion. Ganon din, siyempre, partner yan. Ito yung Pajero na disc brake. Pansinin nyo, disc brake yun. So, ayan, Pajero. At walang bungo kasi nga, LSD yan. Yung LSD ko ay manggagaling pa dyan sa isang lupalop dyan sa Pangasinan. So, ganon mga kapatid, kapag nagbubuo kami, ganyan lang po yung ginagawa na naming mga setup. Para kahit paano, stable, kahit paano, maganda pa rin talaga. At parang hindi mo naman pinaglaruan yung mga sasakyan na sineset up po namin.